Wala ko ng mga kapatid ko pumunta ng Paite or sa Pakil para bumili ng lansones. Pero syempre, isa-isa ko munang dinaanan ang mga boss. Ang una kong pinuntahan ay boss number 1, ang aking ate Monet sa kanyang bahay para sundin. At pagkatapos po niyan, ang sinundo ko naman po ay si boss number 2. Si boss number 2 ay nasa tindahan. Kaya po inaantay ko po dyan yung ate Monet ko para lumabas at kami umalis na. Ayan po si boss number 1. At dito naman po ay si boss number 2. Andiyan na po kami sa tindahan para sunduin si boss number 2. Siyempre, ang GT Saka alam nyo, kailangan mag-drive para maibili ng mga sisterette. Ayan na po si boss number 2. Pero may nakalimutan, bumalik pa po. Nalimutan ata ang pambili ng isda at ng dansones sa Paite. Pagkatapos po niyan, ay kami umalis na po. Diyan po, nasa highway na kami habang nagkukwentuhan kami na ate, nagchichismisan. Sana all, may pambili. Ayan po, dire-diretso lang po kami. At sa panahon na yan, syempre nagdadrive ako, hindi ko mahawakan ng cellphone ko. Kaya yan, malapit na po kami. At yan pong lugar na yan ay napakasarap at napakagandang lugar. Yan po ay Pagsanghan. Hindi ko na po nakukuha ng Latan Highway kasi ako yung nagdadrive po. Siyempre po, iwas po sa aksidente. Pag may pagkakataon lang po ako, nakakapag-video. Ayan po, pasok na po kami ng Pagsanghan. Una po namin pinuntahan dyan, Paite, Tupakil, para maghanap ng lansones na mura. Ang ate ko, siyempre, pagbibigyan ko kasi yun ang gusto nila. Andyan na po kami sa Paite. Pero, siyempre po, wala kami nakita lansones na mura. Kami po ay bumalik papuntang Lucena. At dyan po kami dumaan sa Kaliraya. Dyan po sa Kaliraya, ba nag-aahon kami, syempre, hindi nyo na po makikita yung buong video na yan. Kasi syempre po, ay nagdadrive po ako, iwas aksidente. Pag may pagkakataon lang po talaga, saka ako kukunan at pag may magandang view. Habang papanik po kami dyan, nagkukwentuhan kami magkakapatid. Syempre, ang bibilin daw ng ate ko kung anong meron sa Lucena Peaceport. Habang binabagtas namin yung Kaliraya na yan, nagkukwentuhan kami na dyan daw galing ng mga kapatid ko dati nung naggagala sila. Si Ate Janet, syempre, ayan, nadaalan niya na raw yan pero hindi niya naman alam yung kalsada. Hey. Habang nandyan kami sa Kaliraya, syempre, view, kuha ng video, kwentuhan konti, tulog lahat sila dyan hanggang sa nakarating na kami sa Luciana. Pasensya na po, paputol-putol yung aking video kasi nagdadrive po ako, mahirap po maaksidente. Pero sa mga nakakaalam po, ayan po, nasa may ano na kami, kakaliwa ho kami dyan sa may Lumban na ho yan, Alokban, Quezon. At yan po, kumaliwa po ako papuntang Tayabas, Quezon na po yan. Yan, binabagtas po namin Tayabas, Quezon na yan, dire-diretso lang po yan. Ang labas po niyan pinaka bayan po. Ayan po, nasa Tayabas, Quezon na ho kami. Naghahanap po kami ng Rondillas dyan, kaya lang po sarado yung Rondillas, kaya dahan-dahan po kami dyan. Pilit ko pong hinahanap dyan yung way papuntang Lucena na 100. Habang nandyan po kami, syempre naghahanap po ng pampapasalubong pero wala kami makita magkakapatid, kaya dire-diretso lang po ako dyan sa kalsada na yan. At hinanap po namin yung dating daan papuntang Lucena. At ang nakita nyo po yung Jollibee na yan, on the straight po nyan ay Lucena, ang kaliwa po nyan ay bypass road papunta rin Lucena, papunta pong bagong munisipyo nila, doon sa may terminal ng bus. At dyan po, syempre po, nagantay lang po akong mag-go, tapos kumaliwa na po ako nung nakago na. At dyan po kami sa ibabaw ng tulay dumaan, kasi dito kami dumaan sa may Tayabas, kaya po akala nyo ay iba yung kalsada. Pero pag nakita niyan, kaliwaan na yan, sa ilalim po niyan ay tulay po straight ng Lucena, pupuntang Pagbilao. At habang binabagtas po namin yung diversion road na huyan, pababa na po kami ng Lucena, syempre, ayan po, pagkatapos po nyo malampasan yung munisipyong bago, meron pong kakananan, tapos yung diretso, papuntang Pagbilao, kakanan po kayo dyan, pabalik ng Lucena, papuntang SM. At dyan po, syempre po, ayan lang po yung mga nakukuha ng kong video kasi nagdadrive po ako, mahirap pong maaksidente. Pero nandiyan na po kami sa Lucena. At dyan po, pag nakita nyo po yung SM na yan, sa ikalawang stoplight, syempre po, kakaliwa na po kayo dyan, papuntang Lucena Peaceport. At dyan po, syempre, pag nakita nyo, lampas na kayo dyan, meron pong stoplight dyan, kakaliwa na po kayo dyan, para hindi po kayo maligaw. At inabot nga po ko ng stop nyan, hanggang sa nakaliko na po ako. Pagliko ko po, syempre, nakago kami.
Ayan na po, haharap po sa inyo ang SM Lucena. Pagdating po dyan, syempre, babaybayin nyo lang muna, tagliran yan. Dire-diretso na ho, papuntang Peaceport. At dyan po, syempre, nagsisimula na ho yung mga traffic, gawa ho ng tricycle, pero malalalapit na ho kayo sa Lucena Peaceport. At after po nyan, syempre po, maano nyo na po ay gate ng Peaceport. Ayan po yung gate ng Peaceport. Magbabayad po kayo dyan ng 20 pesos. At pagdating nyo po sa Peaceport, hindi na po kayo pwedeng pumasok na hindi nakabota. Kailangan nyo po nakabota. Hindi po kayo papapasukin ng guard. At nandyan na po kami sa loob ng Peaceport. Hanap na lang po ako ng parkingan, mga ka-JT sa Kalam. Ayan po yung Peaceport. Nababayaran nyo po sa gate, 20 pesos. Pagdating nyo po dyan, nasa loob na po kayo ng Peaceport after niyang arko na yan. At after ko po magbayad niyan, syempre naganap na po ako ng parkingan. Pero ang sabi sa amin ng guard, alas 6 pa raw ang bukas ng Peaceport. Pero pwede ka naman bumili sa may labas. Diyan sa may labas na pwede kang mamili pero di mo naman maano kasi hindi masyadong fresh yung mga isda kasi nakatilad na, hindi bagong angkat. Ayan po yung tagliran ng Peaceport na bagong dadaanan nyo. Naligaw pa nga po ako dyan kasi bawal pala dyan sa exit na yan. Kaya umatras po ako dyan, nagmaniobra. At ayan po yung dalawang manager. Kasama ko na po yung manager. Hindi po namin alam na maaga pa pala kami. 6 pa raw ang bukas. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na mga isda na nakatilad na. Pero ayan po, ulitin ko po sa inyo, pag pumunta po kayo ng Peaceport, bawal na ho ang hindi nakabota. Lalo pag sa loob kayo papasok. Ayan na po kami, pineram po kami ng bota ng mga guard. Ayan po yung mga manager namin. Ayan po si Anton, si Troy, at ang dalawang manager, nakabota. Bawal po kasi sa loob ng Peaceport na hindi ka magbobota. Lalo't hindi ka tindera. Kung mamimili ka lang, pwede ka pa mamili, pwede ka makibulong sa ladlad. Kailangan mo lang may plastic. Then, pwede kang bumili ng per kilo. Ang dalawang manager, nagmamadali na. At ito nga po, kinunan ko syempre ang self ko, JT sa Kalam, hang nakabota. Ulitin ko po, sa mga pupunta ng Peaceport, medyo po magdala ng bota. Pero pag wala naman po kayong bota, pwede kayong makiusap sa guard. Pwede ho kayong pahiramin 1 hanggang 3 bota. At depende sa pakiusap nyo. At nasa loob na po kami, syempre, kita po namin yung mga fresh na isda talaga. Talagang galing pambangka, bago nila Pero hindi ko kayo pwede bumili basta-basta. Aantayin nyo po ang senyales ng mga nagtitinda. Pagkatapos nyo pong bibigyan kayo ng kariton para ibayaran yung inyong nakuha. At kinunan ko nga pala po ang tabing dagat na Lucena Peaceport. Nandiyan po yung mga bangka nagbababa ng mga isda. At nang dumagsa na po ang mga isda, talagang hindi kayo magkakandamayaw pagpili. Talagang sariwang-sariwa. Ayan po, wala pa po siyang laman. Pero banda roon po, meron na yan. Nang dumating po lahat yung mga manging isda, sobra pong dami ng isda dyan. Hindi po kayo magkakandamayaw sa pagpili. Ayan na po, habang naglalakad po ako, ang dalawang manager, syempre, naghahanap ng bibili nila. Ayan po isang manager, panayang parang tindera. Hindi magkandamayaw sa gusto. Panay ang tanong, panay ang marites ng isang manager. At yung isang manager, hanap pa ng hanap ng kanyang gusto.